Give thanks to the Lord, for he is good. His faithful love endures forever. The stone rejected by the builders has now become the cornerstone. This is the Lord's doing, and it is marvelous to see. All, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Let us all rise and sing our opening hymn. Great is thy faithfulness. Thank you.
Our most loving and gracious Heavenly Father, thank you for the gift of life and your marvelous creations that we enjoy every day. Thank you for guiding and bringing us together in this holy temple to worship you and to listen your words. Touch our hearts with an open mind to understand the message and be able to internalize it aron na ikinabuhi namo sa matag adlaw. Thank you also, Lord, for the prayer you have taught us, saying, Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, the glory, forever and ever. Amen. Let us be seated. If we confess our sins, God is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Repent then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Let us have our silent prayer. The most merciful Lord, grant to faithful people pardon and peace, that they may be cleansed from all their sins and serve with a quiet mind. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Good morning. Let us all rise and greet each other warmly and heartily. Yes, I love
Malipayon ta karon nga simana, daghan ta og mga gimbuhaton o karon ang simana musunod ang atong anniversary sa UCCP sa sunod pitsa 25 mao gina ang pagka join sa atong Evangelical Church nga ni join ta sa UCCP. Pero ang atong igsuon nga simbahan sa Dunya Rosario ilang gisaulog ang ilang church anniversary karon. So uban sa atong panghinaot atong ipada ang atong elders dito og some of the CYF aron makahatag og representation dito, makakanta ba ang atong mga CYF aron makatabang ta paglig-on sa atong simbahan sa dunya. Atong gi-welcome ang matag usa kanato no nga ani adinhi karon ilabi na kadtong gikan sa lagyo nga lugar nga wala pa dugay-dugay na wa nato ikauban. Ani adinhi karon si Renato Gis de Ortiga, anak siya ni Mr. Attorney and Mrs. Tranquilino Gis de Ortiga. No, kini ilang parents original incorporator sa Mindanao Institute. Kauban namo ni siya nga CYF sa una kay ang ilang balay diri man kilid sa ganing Magsaysay Bridge. Pagkaminyo niya puyo sila silingan ni Chito unya kay nabiyudo man siya nagsuroy-suroy dito sa Canada karon ni uli na. Nat, good morning, welcome. Atong gi-welcome usab ang atong mga igsuon nga wala nato matamdi karon pa dahil sila maka-join nato hinaot nga kining atong simbahan sa UCCP Evangelical Church, Butuan City Evangelical Church Incorporated. Inyong bation ang kalinaw, kalipay sa pakigdait, gugma ug kaangayan. So atong gi-welcome ang atong mga igsuon nga niduyog og simba kanato sa atong Facebook Live. Makita pod sa YouTube ang kining atong pagsimba. So kaway-kaway ngadto kanila. Atong gipahibalo nga ang atong igsuon na may ilang ipirmahan nga membership form kay actually bag-o sila kay ang atong igsuon ang kining nahimo ng membro dinhi karon kasulunon ang iyang bana Roman Catholic pero nagpamember na siya dinhi sa atong UCCP. Kuha na siya kanang provisionary member. Pero ang iyang pangasaw-unon, membro sa Santiago and hoping nga dinhi na sila mo regular member tungod kay naa na may ilang balay sa ning Camellia Homes di dinhi sa Butuan. So unyang hapon, ipakasal sila o kining inyong alagad, maoy mo solemnize sa kining kasal. Unya, sorry for the late announcement tungod kay nag-process pa man pud ko sa akong solemnization authority. Unya, bag-o pa pod nga nahapsay ang tanan. So, ang uban ka nato, doon ay invitation, unya doon ay motive, labi na ang atong choir. Now, pagkapalo ta sa kanang motive pagto dito kay ibalo ka ang space dito man sa Watergate, limitado po ang guest dito. So atong sabton ngayong ana ang kaimtang karon. So salamat po. Di man ta maka himo din kay naman po simba sa atong kauban mga igsoon sa UCCP Butuan. Mao na nga okay ra pud sila dito sa binyo sa Pavilion Watergate GC Aquino G. Rosales, Butuan City. Ato pong pahinumduman ang atong mga igsuon nga nagapadayon ang atong mga
Bible study matag Sabado dinhi sa sanctuary UCM o CWA. Unya ang atong midweek prayer meeting pagka Martes, no, nagdugang ang atong attendance, nagkakusog ang atong kadasig sa pagampo ug busa, madasigon pod ang atong mga gimbuhaton. Padayon ang atong mga Bible study every first Sunday, last Sunday of every last Friday of the month dito sa Obrero. Ang atong Elder Boy Pagditang o iyang kapika si Nili Batitang, uban sa iyang mga kaubanan si Jocelyn Malasarte o si Helen Solita, kanunay nagapadayon sa pagdasig sa atong Bible study dito. Ang atong kababayan-an ang ilang meeting, regular meeting every Saturday alas 2 sa hapon. Ang mag-awit sa atong pagsimba karon ang atong mga kabataan ug salamat sa mga ginikanan nga nagdasig sa ilang mga kabataan nga mo awit sa mensahe sa Ginoo o busa ani ang atong mga kabataan karon duyugan ni sa atong mga ginikanan. Padayon ang atong pag-inampuay, ilabi na ang atong mga pastor, kaming duha ni Reverend Noel Villalba, ana-ana sa abanting nga Pangidaron. Aduna tay mga potential gani na ka-training na pod sa Newman Bible Technical Institute International. So magamit na nato sila sa schedule sa mga preaching o uban pa nga gimbuhaton. Tingali og dunay mga abli nato nga matukod nga outreaches ato na silang kasaligan nga maoy modumala niini. At doon na ba'y mga pahibalo ang uban nga mga organizations, ang UCM, CWA? Kung wala na, ang atong pamahaw nagapadayon human sa atong service, pwede po ta dito mo pahibalo. Ako ipahibalo nga sa next Sunday ang atong regular council meeting pagahimoon. Ato andamon ang atong kasing-kasing o gunahuna alang sa pagampo sa katilingban. Dalaygon ikaw o among Dios ning sayong kabuntagon. Bisan pa Ginoo sa kainit sa panahon apan ikaw nagapadangat kanamo sa ulan. Ang bugnaw hinuyuhoy sa hangin, nagahatag og represko sa among mga pagbati ug busa nining among niusa nga pagsimba. Malipayon kami o among Dios nga ikaw among pasidunggan, among paminawon ang imong pulong nga imong ipadangat pinaagi sa imong alagad Reverend Noel Sinit Villalba. Og malipayon usab kami Ginoo nga ikaw magaabli sa among mga hunahuna, sa among mga kasing-kasing aron ang mensahe mutubo sa among kinabuhi og mubunga kinig mga spiritual fruits, gugma, pag-alagad, kadasig, kalipay, kaaghop, pagka mapailubon, pagka mainantuson, ug uban pa nga mga bunga diha sa maayo nga pagkinabuhi. Ikaw magahatag kanamo sa imong kalinaw ug niining among panagtigom karon. Dalaygon ikaw o among Dios nga among simbahon halaran sa among mga pag-awit ug among padangat ang among mga pag-ampo, ang among mga igsoon o balaan nga Dios nga magasaulog didto sa simbahan sa Dunya Rosario, among kalipay nga
salmot kami pinaagi sa representasyon sa among elder, panguluhan ni Chief Elder Chito Raganas o pipila sa mga batanon nga mukuyog aron sa paghatag kanila sa pagdasig. Salamat o among Dios nga ikaw nagahatag kanamo sa kahigayunan nga niining pagpangalagad sa iglesia, nining gamay nga pundok sa UCCP Butuan City Evangelical Church. Imo kaming gisangkapan og tungod ni ana makapadayon kami sa mga buluhaton sa usa ka iglesia, ilabi na karong hapon among ipatigayon, ipahiluna ang solemnization sa kasal nila Ron Ace Calyaw o Sasimay Lim. Og may among kalipay o among Dios nga ang maong selebrasyon imong duyugan o hatagan nimo sa kalampusan. Salamat o among Ginoo nga ikaw nagatagad kanamo diha sa katilingbanon nga mga gimbuhaton. Kagahapon sa Bernice among napahiluna na pinaagi usab sa pagserbisyo sa igsuon namo nga mga UCCP sa Butuan, ang pagpahiluna kang Mrs. Lucita Busa Cansancio sa iyang yutanon nga pahulayan sa pagpaabot nga siya imong pagabanhawon sa adlaw nga himaya niadtong among paglaom nga ikaw o among Dios sa adlaw sa imong pagbalik. Salamat o among Ginoo nga ikaw nagalantaw sa kasaulugan sa imong mga anak diha sa among mga pagsaulog sa adlaw nga natawhan ug sa mga kadaugan sa mga kalampusan sa nagkalain-lain nga mga paningkamot. Ikaw among gihatagan og pasidungog ang miagi nga bugnong lugaynon sa eleksyon. Ikaw naghatag kanamog kalinaw og nagahatag og kadaugan sa bag-ong napili nga mga magadumala sa among nasod, magarepresentar sa legislative sa Kongreso o sa Senado. O ang mga napili Ginoo, ulo sila takos ug may among pagbati nga imong giyahan sila nga magadumala sa among nasod. Ingon usab kami nga mga lumulupyo, magapadayon kami Ginoo diha sa pagkamatinud-anon, sa pagkamabinantayon kay ang among nasod nagkinahanglan man sa partisipasyon sa tanang sektor ug bisan sa individual nga mga taxpayer. Among gidala sa pagampo si Rosemary Tata Mungado Ilyar, si John Ribocano Mungado, si Leslie Reyes, Alonso Reyes, Roth Calo, Evangeline Rances, Steve Paronda, Urbano Lagrama, Lucita Cansancio, Richel Jen Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, o bisan pa Ginoo ang among liturgist, gibati niya ang panakit siya mga tiil apan hinaot o among Dios, ikaw magadumala kanamo, magahatag og kalinaw o ang among mga pagampo bisan ang wala malitok sa katilingban. Nagalaom kami Ginoo nga ikaw motubag niini sa tukma ug haom nga panahon. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, amen.
For our scripture reading this morning, it is taken from John 13:31 to 35, and 2 Corinthians 12:5 to 10. If you have your Bibles with you, I know there are around you, you may also read with me. John 13:31 to 35. When he had gone out, Jesus said, "Now the Son of Man has been glorified, and God has been glorified in him. God has been glorified in him. God will also glorify him in himself, and will glorify him at once. Little children, I am with you only a little longer. You will look for me." And I said to the Jews, "So now I say to you, where I am going, you cannot come. I give you a new commandment, that you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. This everyone will know that you are my disciples, if you love for one another." 2 Corinthians 12:15, 5 to 10. Paul asked God to remove his thorn to the flesh, but God replies, "My grace is sufficient for you." So instead, boasting about his spiritual power, he boasts about his weaknesses. Paul says that God's grace is sufficient for him, and his power is made perfect in our weakness. Therefore, Paul delights in his weaknesses, hardships, and persecutions, knowing that when he is weak, he is strong. This is the word of God. Please be seated.
who lives inside of me. And every time I call on Him, I walk in victory. On days when trials come and my heart goes clippity-pee, I'm glad for Jesus Christ and that He taught me how to sing. I'm glad. Askang bibuha. Pagkanindot sa boses sa mga bata, sa atong mga kabataan, mura og wala sila maulaw sa ilang gisulti, giawit, kay nakasabot sila nga si Jesus gugma. Ang ilang, naa sa ilang kasing-kasing, puros gugma. Gusto nila nga masangyaw ang pulong sa gugma pinaagi sa ilang awit. Daghang salamat sa ilang pag-awit. Pwede ba nato na palakpakan usab sila? Salamat kaayo ni. Sa mga nag-train po sa ila, they spend time nga mag-coach sa mga bata aron naibaw naman mo sa mga bata nga mag-iya-iya man na sila og magbuot-buot man na sila sa ilang tono. So lisod baya nang mag-coach tanya ng mga bata, pero nakatunong yun sila, sakto yun ang ilang nota, no? So nakatabang ang atong sound system nga medyo daghang static nga kuan. Anyway, mga igsoon, mayang buntag sa inyo og salamat sa Ginoo sa iyang paghatag kanato og bagong adlaw. Karon mga igsoon is the 5th Sunday of Easter, og ang Easter is a time gayud nga time sa pagbag-o, to recognize that things are different. Things are changed because Jesus has risen from the dead. He has defeated death, and therefore tungod kay nidaog naman siya batok sa kamatayon, kita usab kung mutuo ta kang Hesukristo, dili usab kita mahunong tungod sa atong mga sala, kundi mapasaylo kita o makaangkon kita sa bag-ong kinabuhi. Unya, kung naatay bag-ong kinabuhi, naa na ba na karon? Mao na akong pangutana, no? When Easter comes, we ask the question, what is new? Unsa na may nabag-o? Kay kabag-uhan man kaha ang Easter, bag-o na ang atong panlantaw, bag-o na atong pagtuo nga si Jesus gidaog niya ang kamatayon, o kita usab madaog usab nato ang kamatayon. So unsay resulta sa Easter? Mao nay atong topic karon nga buntag, mubo nga topic lang.
kay limitado man tas oras, pwede man ko magwali hangtod alas 12, pero di man pwede kay naa pa may uban nga magsimba. Mga igsoon, ang lectionary readings kaning simbahan nagkahiusa, whether Catholic, Orthodox, Protestant, nagkahiusa nga matag Domingo mausa ning mga Old Testament reading, Salmos o New Testament prophecy sa ginatawag nila nga lectionary reading. Kay batid na kaayo ang simbahan sa 2,000 years nga kini nag-exist nga ang mga verses sa Biblia related, no? Na ang Old Testament related sa Revelation. Iyon no? So ang ginabuhat sa mga scholars is to align the passages that talk the same way. Bisan og Old Testament siya, bisag prophecy siya, bisag Salmo siya, bisag New Testament siya, bisag Gospel siya, letter to the congregations, kana siya, letters lang siya. All of them are related. That's why we have lectionary readings. O ang atong lectionary reading karon sa Gospel is John 13. Kini nga verse, ang chapter of verse, nag-istorya nga nagingon si Jesus nga hapit na ang panahon nga mugikan ko ni nga kalibutan. So pamati ka mo. So this was his third time to be with the disciples, and he gave them a new commandment. Bag-o na pud nga commandment, no? So a new commandment I give you. Murag nagtugon na siya ba, no? Ako mawala na din akong adtuan, dili mo kaadto. Kay mahal ang pliti, kung sa ba, walay eroplano mo adto, pero ibilin na ko sa inyo ang new commandment, that you love one another. Og mura na nga nakauban mo sa ako dito. If you practice the values of the kingdom of God, karon by loving one another as I have loved you, and you will be known, mailhan kamo, nga mga disipulo nako pinaagi sa inyong panaghigugmaay. Mura lang, pero murag nakaabot na mo sa akong adtuanan. No? So, mao ni siya ang standard nato mga igsuon. Gusto man kahata ma-resurrect, gusto man kahata makauban sa gingharian sa Dios sa future day, kinahanglan na ay sign nga karon Easter season, makita ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Or magsugod ta. Matag Easter, magsugod ta og lain nga bag-o sa atong kinabuhi. Bag-o ba kaha nga sapatos, bag-o nga sinina. Dili ingon ana nga bag-o. Bag-o nga kinaiya. Dili ni siya bag-o nga sinina, bag-o nga balay, etc. Dili. Bag-o ni siya nga kinaiya nga anggid-anggid sa gingharian sa mga magtutuo kang Jesus. Okay? So that is the sa Acts 11, part of the lectionary reading, si San Pedro naglibog in a way kay gi-criticize siya sa mga Parisiyo ngano nga iya mang hatagan og kining pagtagad ang mga uncircumcised. Lain ra ba ng uncircumcised na Bisaya? Murag pisot? Ingon ana, no? Ingon niya ka ng mga pisot nga wala matuli. Dili dapat higugmaon. Dili dapat i-apil sa simbahan. Kung lalaki ka, kinahanglan, circumcised ka. No? Pero, nisulti ang Espiritu Santo kang San Pedro, diri sa John 13, nga this is something new. Gikan karon, dili kinahanglan magpatuli para mutuo kang Jesus. Katawanan, no? Dili man siguro katawanan sa inyo, kaya wala mo kaagi og pagkatuli, no? Pero, kanang, ang imong ID o license nga musimba, kung tuli ka ba o dili,
Oh? So, dinhi sa Acts 11 niingon si San Pedro nga ang Espiritu sa Dios nag-ingon nga bag-o nga komunidad kini, dili ni Hudiyo nga komunidad nga pwede ra ka maapil kung lalaki ka, magpatuli ka, no? Pamantingali kuan. So mao na siya ang Acts 11. Ang second reading, Psalm 148 nga nagaingon, in short, nagaingon, dalaygon ang Dios kay iyang gibutang ang tanan sa cosmos, sa tibuok universe, o fix na siya, dili na siya mabalhin-balhin. O usa ka adlaw ni ana si ang Ginoo manaog o magpakita, magpaila sa iyang kahimayaan o ang tibuok cosmos, tibuok universe mo ila nga siya ang nagbuhat. That is what Psalm 148. So there will be a new day. Ang Revelations 21, nagaingon si Juan na pod, Juan of Patmos, nagsulat sa Revelation, mga panag-an niya, no, the visions of the future niya. And I see a new heaven and a new earth. Makita nako ang bag-ong langit, kalangitan o bag-ong yuta. O ang mga karaan nga butang wala na diha. Wala na nga ni dagat. The sea shall be no more. Ngayon siya, no? And God will wipe away the tears of everyone. Ang inyong luha, pahiran sa Ginoo, ang tanan nga kasakit, mawala na. Ang kamatayon, wala na'y kamatayon. That's another new thing. Bag-o na, nga pananawon, no? So, and then in John 13, I give you a new commandment. So mga igsuon, ang importante sa Resurrection Sunday o kaning Easter season is to ask the question, in what way we are new? In what way we are new? So mauna nga ang gipili nato nga text is 2 Corinthians 12:5 to 10. Nga naman, maingon mo, 2 Corinthians 12:5 to 10 is the story nga si San Pablo miingon nga nagampo siya sa Ginoo nga kuhaon ang thorn in his flesh. Kung unsa nang thorn in the flesh, wala ta kahibalo. Kung tumor ba na, unsa ba na, wala, dili klaro sa ato. It's a metaphor, a figure of speech. Nga dunay nakadisturbo sa iya, matagkaroon og unya o giampo niya nga Ginoo, kuha aning akong thorn in my flesh kay aron di na ko mura og dili na ko say nga ni disturbo kanunay ba, muwali ko niya, madisturbo ko, kuha aning thorn in the flesh. Pero niingon ang Ginoo sa iya, my grace is sufficient for you. Husto na ayaw na og pangayo og uban pa. Ang grasya sa imo, ang pagpasaylo sa imong sala, bastante na, more than enough na para sa imo. That's good for you. No, the whole argument ni ini nga text mga igsuon, which applies to us, is that God uses our weaknesses. Ang matag-o sa nato na ay limitasyon. Dili ra ba ta makadawat dayon nga kita na ay kaluyahon? Kinsa may mo dawat ninyo nga na ay daghang kaluyahon, be? Raise your hands. Dili banday ko kakita. So, wala ko'y nakitaan. Sorry na lang, wala ko'y nakitaan. Kinsay daghang kaluyahon? Kinsay gusto mo sulti nga maluyahon sila sa daghang butang? Wala. So, kini nga verse is a reflection point sa ato mga igsoon. Ang pangutana ni ini, unsay imong kaluyahon? Giunsa nimo pagbag-o sa imong kaluyahon aron dili na ka mapandol, dili na ka makasala utro. Kay giluwas naman ka, unsay imong buhaton aron dili ka magbalik-balik sa imong kaluyahon. Unsay tubag ni San Pablo, mga igsoon ni ana.
Ningon siya in so many words, nagpasalamat ko sa Dios nga gitagaan niya ko grasya. No? I thank God for my weakness. Nagpasalamat siya. Sa una, ingon niya nga kuha aning samok nga problema sa akong thorn in the flesh. Karon na ingon siya, salamat Ginoo. Nahibalo ba mo ngano nga niingon siya nga salamat? Nabag-o siya. Nabag-o. Di ba? Nabag-o na. Kay sa una, mayon siya sakit man eh. Kuhaan ni Ginoo. Pero nganong makaingon man siya nga, salamat Ginoo sa akong kaluyahon, sa akong limitasyon. By the way, kung maingon ta nga limitasyon, this is not sin. Dili ni sala o bisyo o kaning disability nga pwede nimo ma-overcome in a way, no? These are things that are inherited, these are things nga dili nimo ma-avoid, no? Pero ingon ni pananglitan si San Pablo, niagi naman gud na, niagi na ng sala niya. Nahinumdum ba mo nga si Pablo mauna si Saulo? Si Saulo nga mauang nagpagukod, nagpapriso og daghang Kristiyano og ngani presente siya sa pagbuno, pag sa una kung naay sad-an nga tao bunon og bato hangtod mamatay ang tao. Nahinumdum mo kang Esteban? Dito, he was present when Stephen was stoned to death. Stephen was one of the early Christians. Nagiingon nga, mutuo ko kang Hesukristo nga anak sa Dios nga manluluwas. Nasuko ang mga kaparian. Apil si San Pablo kay siya Pharisee man. He is a priest. He is a priest, pud. O gigukod niya kining mga tawhana. Mauna ang, posible nga mauna ang tunok sa iyaha. Kung magwali na siya, naay mo singgit dito sa likod. Sabi diha, Pablo, ikaw nga, paingon-ingon ka nga maayo ang Ginoo, ikaw man di ang nagpapatay kang Esteban. Di naulawan siya, di ba? Tingali, wala na maingon sa Biblia, no? Pero wala to kahibaloon sa ng thorn in the flesh. Tunok sa iyang panit. Kuhaan ni Ginoo. Pero kadugayan, thank you, Lord, for this thorn in the flesh. Salamat, Ginoo. Kay, dili ko manghinambog. Naadi ay tendensiya ni Pablo kay nga manghinambog. Ang New Testament, mga igsuon sa akong pagsabot, 27 books ni, no? 27 books ng New Testament. More than half, si San Pablo ang nagsulat. Romans, Thessalonians, Philippians, Ephesians, Colossians, Titus, Timothy, kang San Pablo na. No? Gikan sa usa ka persecutor, tigukod og mga Kristiyano, nahimo siyang evangelist. So maunang moingon siya, salamat nga bisan og naay mangutana sa ako, kinsa man ka nga musulti ni ana? Hugaw man ka sa una. Nana, bisag naay musulti, siya moingon, pinaagi sa akong kaluyahon, mugawas ang gahom, ang kanindot, ang himaya sa Dios mugawas. Liliman ka o sa katao nga perting hugawa, mauhinuon ang nagsangyaw sa pulong sa Dios. Then the power of God becomes real to many people. Salamat o Dios, nagigamit mo ako, bisan ang akong kaluyahon, gigamit nimo aron mahimaya ka, mugawas ang imong tinuod nga gahom. Kay kung tinuod lang, kung ihapon nato, mas daghang simbahan nga gitukod si San Pablo kaysa kang San Pedro. Dito sa Rome, sa Greece, sa Turkey, sa uban pang nasod diya sa Middle Eastern countries, gisuroy na ni San Pablo. Katulo ni nalunod ang iyang barko tungod sa iyang pagbiyahe-biyahe sa lain-lain nga dapit aron pagsangyaw bahin kang Jesus. O kung ingon ana ang imong achievement mga igsuon, dali ra nga mudako ang imong ulo.
ba? Malimot na ka sa imong giagian. Malimot na ka sa imong limitasyon. Pero si San Pablo niingon, salamat Ginoo, kanunay ka nagpahinumdom kanako, nga dako ang buluhaton, ug dako kaayo ang kaayo sa imong balita nga kaluwasan. Salamat Ginoo nga gihatagan mo ko, bisan og makasasala kong dako. Gitagaan mo ako og higayon sa pagsangyaw sa kaluwasan diha kang Kristo. That is the kind of newness, mga igsoon, we would like to see in believers. Dili man ta ka-expect nga ang Ginoo mo gamit lang og perfect nga mga tao. Nabay perfect nga tao? Bisag si Abraham, kaduhan niya gihatag ang iyang asawa sa mga strangers. Si Moses, dali ra kaayo makapatay og tao. Mao nay kaluyahon niya, no? Si David, naay uyab, naay asawa, si Solomon ang iyang anak. So, tanawan ninyo sa Biblia, ang mga tao nga gipili sa Ginoo nga mahimong mga higante sa pagtuo, may weaknesses. Parihas natong tanan. Parihas nato tanan na atay weaknesses. Dali ra nato ilimod. Buingon ta righteous ka iko. Sayop na dayon ta. Wala na dayon mo tuo nato. Pero si San Pablo, bisan og i-criticize siya, mag-wonder ang mga tao, kini ba gyud si Saulo? Siya ba gyud ang tinuod nga nahimong Pablo? How can a man who hated the Christians now proclaim Jesus Christ? So mga igsoon, doon ay 4 reasons nga ang inyong weakness, kung nakatuon mo sa kang San Pablo, you will learn to admit your weakness. Number 1, kinahanglan dawaton ninyo ang inyong kaluyahon. Kay walay tao nga dili luyahon. Bisag si Abraham, bisag si Noah, bisag si Moises, bisag si Jeremiah, misan si Kinsa, si David, mga maluyahon, na dunay kaluyahon, gigamit gihapon sa Dios. Mas dako ang ilang kaluyahon kaysa kanimo, kanato. Pero gamiton ta sa Dios kung atong ablihan ang atong kaugalingon sa iyang gahom, kung atong dawaton ang balaan nga espiritu. Dili ingon ani unta ang kalibutan kung ang mga magtotoo motuman sa mando, the new commandment, love one another as I have loved you. So, there are blessings in having weaknesses. First, you become more dependent on God. Kung naa kay kaluyahon, sakit, unsa pa diha, mudangop ka sa Dios tungod ni ana. Salamat sa sakit kay mudangop ka sa Dios. Ikaduha, ang blessing, ang weakness tungod kay mawala ang imong pagkaarugante. Agoy, dako man day ang akong kaluyahon. Ayaw na paghinambog diha nga mura kag si Kinsa nga dili masayop. Masayop man day tangtanan. No? So number 2, it destroys your arrogance. Dili na ka pwede mag-arugante. No? Sa Easter nga ni, sa Easter, no more arrogance for people who think they are holy. Nobody is holy. We are all sinners. Only by the grace of God are we saved. Number 3 na blessing is when you have weaknesses, when imo nang isulti sa gagmay nga circle ninyo sa UCM, CWA, CYF, CF, ang akong kaluyahon, magpatabang ko sa inyo mga igsuon. Dili nimo na isulti sa tibuok simbahan, isulti ni sa gamay nga grupo nga kasaligan nimo aron di ka mamarites. Ay magtug-an ka sa imong kasaypanan na tuan na dito sa City Hall ang imong sala. Small groups of people who trust in God, maoy imong sultihan. Kay diha makita nimo
Sa among mga Bible studies nakita namo nga diha sa mga mismo sa simbahan sa mga pamilya mugawas ang daghan nga mga kaluyahon. Pero walay gusto muila. Dili sila muila sa ilang kaluyahon. Dapat kung dunay kaluyahon, dunay serbisyo, dunay ministry. Dayakonya, dunay ministeryong na ay tubag ang mga magtutuo. So, weaknesses result in ministries. Pilay atong ministry, katong kabataan, that's a ministry. Katong young people, that's a ministry. Katong mga Bible giving, that's a ministry. Ang evangelism is a ministry. But there are 300 of us and we are only talking, there's a choir, that's a ministry. We should have more responses based on our weaknesses. And lastly, fourthly, when you have weaknesses, kung doon na kay, kung imong ilhon ang imong kaluyahon, doon na kay compassion. Makapakita ang imong kaluoy. Kaluoy, compassion, makita ang kaluoy nimo. Maisabtan nimo ang uban nga mga membro nga duna po sama ng problema o kaluyahon sa imo. O maunay makaingon kasi maghimutag programa atong istoryahon ang mga bag-ong minyo aron dili sila magkasayop-sayop o atong istoryahon ng mga anak nato maghimutag ministeryo sa mga kabataan dili lang magkanta-kanta okay ramana pero ministry is addressing limitations of everyone. Ang ministry is to address a limitation. Counseling is a ministry. How many ministries of counselors do we have? There are so many problems within our families. Di na nako ihisgot. Naibalo mo kung unsa ning mga problema sa pamilya. Unsay pag-address nato ni ana nga mga problema, that is the solution of Easter. The newness. We challenge ourselves, are we new enough? Nabag-o na bagyod ta? O nagtago-tago ta sa atong mga kaluyahon? Kung nagtago na ta ang atong kaluyahon, dili ta ka abante. So mga igsoon, I will stop there nga ang atong Easter is a time dool na ang Pentecost, no? Di bali ang lain nga kuan pero importante nga sa Easter mangutana ta how new is our faith, how stronger are we in terms of our faith, our ministries and our admission of our weaknesses. Let us pray. Thank you, Lord, for this opportunity for us to hear the word of God. May we receive this into our hearts and drive us to renew ourselves to the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. In Malachi 3:10, it says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Let us now give our tithes, pledges, and offerings. I'm so blessed, my Lord, I can see you.
Oh, the lovely face, so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and rain. I see between the lines all the sweet refrain. I'm so glad, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and desperate, I see you in the beauty of the flowers and rain. I see you in my life in a while. I see you in sorrow and in happiness. I see you in the glory of Jesus' name. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, wherever I pray. My Lord, I can see you. Smile of the baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friend. I see you in these bones, just like a love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of Jesus said. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of Jesus said. I see you, Lord, every hour, every day. I see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Let us pray. Our dearest Heavenly Father, indeed, Lord, our hearts are full of gratitude and praise for all the abundant things you have bestowed upon us despite our shortcomings. Today we bring you our tithes, pledges, and offerings with the faith and hope that you will continue to sustain us with all our daily needs. Accept them as our gift of worship to you, and may you use them for your kingdom and glory. May we always be faithful to you just as you are to us, Lord. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Let us remain standing as we sing the closing hymn, Find Us Faithful. Cheering on the faithful,
thank you, dear God, for this day of newness. We thank you for making us your children and enabling us to understand your will through the newest commandment, which is to love you as you have loved us. If we can only live this commandment in our hearts, in our families, in our church, in our nation, Lord, we will truly be able to glorify you. Thank you for giving us this opportunity, O Lord, to have ministries based on our weaknesses, on a knowledge that we are sinful, but that you have saved us and are transforming us through the work of the Holy Spirit. Bless us, O Lord. Bless our families. Bless our cities, our provinces, our nation. Bless the whole world, O Lord, today as we seek the real meaning of the resurrection, the newness of life. And now, may the grace of God, the Creator, who created all things and gave us everything that we need, all the resources that are available for us. May the peace of our Lord Jesus Christ, who humbly took upon himself to announce that God loves us, and he died on the cross for our sins and gave us eternal life. May the Holy Spirit, who lives right now in our hearts, in this place, be with us now and evermore. Amen.